Ito ay isang firing squad ng 25,000 katao laban sa isang hukbo ng 6,000 naghihingalong lalaki. Si Haring Henry na ikalima ay hindi naghahanap ng tagumpay. Naghahanap siya ng libingan. Ganito ginawa ng Ingles na hari ang isang imposibleng pag-atras tungo sa pinakamalupit na taktikal na pananambang sa kasaysayan ng medieval. Nagsimula ang kampanya sa pagkubkob sa lungsod ng daungan ng Harfleur, ngunit ang tagumpay ay naging isang sakuna. Ang sakit, ang dugo ang flux, ay nagkakahalaga kay Henry na ikalima ng 2 sa 3 bahagi ng kanyang buong puwersa ng pananakop. Ngayon, na may humigit kumulang 6,000 lalaki na lamang ang natira, mahina, may sakit at nagugutom, ang mga Ingles ay nagsimula ng isang desperadong 150 milyang karera patungo sa baybaying hawak ng mga Ingles. Walang pangangailangan ang mga Pranses na labanan sila. Hawak nila ang napakalaking bilang at maaari na lamang maghintay para sa sakit at gutom na ubusin ang mga mananakop. Ang mataas na pamunuan ng Pranses, na kumbinsidong tumatakas ang mga Ingles, ay hinayaan silang magmart sa pahilaga na minamalas ang puwersa ni Henry bilang isang premyo na dapat ikulong at hulihin kaysa isang banta na dapat labanan. Ito ay isang nakagigimbal na taktikal na pagkakamali na nagmula sa purong kapalaluan. Ang mismong pag-atras ng mga Ingles ay naging isang martsa ng mga patay. Libu-libong lalaki, may sakit, nagugutom, at nakasuot ng basang katad at mail ang dumaan sa basang lupain. Bawat liga pahilaga ay isang patotoo sa bakal na kalooban ni Haring Henry na nagmartsa kasabay ng kanyang mga tauhan na kabahagi sa kanilang paghihirap. Ang landas patungo sa baybayin ay nangangailangan ng pagtawid sa Ilog Somme. Natagpuan ng mga scout ni Henry ang mga tradisyonal na tawiran na mahigpit na binabantayan o winasak. Sa loob ng maraming araw, ang hukbong Ingles ay napilitang magmartsa patimog sa kahabaan ng ilog, desperadong naghahanap ng paraan para makatawid, habang ang pangunahing hukbong Pranses ay sumasabay sa kanilang mga galaw sa kabilang pampang. Ito ay isang karera laban sa oras, at ang mga Pranses ang nananalo. Kung kailan ang kawalan ng pag-asa ay nagbabantang dumaig sa hanay, ang mga scout ni Henry ay nakahanap ng isang tago at bahagyang binabantay ang tawiran malapit sa isang maliit na nayon. Sa ilalim ng takip ng kadiliman at hamog, pinangunahan ng hari ang kanyang buong hukbo sa pagtawid, bahagyang nakatakas sa isang puwersang Pranses na ipinadala upang harangin sila. Galit na galit ang mga commander na Pranses sa pagkawala ng kanilang pagkakataon na bitagin ang mga Ingles sa ilog. Ngayon ay itinalaga na nila ang kanilang mga sarili sa labanan. Ang kanilang malaking hukbo ay umikot upang harangin ang landas ng mga Ingles patungo sa baybayin ng tuluyan. Ligtas ang hari, ngunit nabigo ang kanyang sugal. Tumawid siya sa ilog para lamang matagpuan ang buong hukbong Pranses, 25,000 lalaki na ngayon ay direkta sa kanyang landas. Tapos na ang pagtakbo. Naghihintay ang larangan ng Agincourt. Sa gabi ng Oktubre 24, natagpuan ng hukbong Ingles ang kanilang daan na nakaharang malapit sa isang maliit na nayon na tinatawag na Agincourt. Ang mga Pranses ay nagtipon ng isang napakalaking puwersa. Ang mga pagtatansya ay naglalaro mula 20,000 hanggang 30,000 lalaki na nagpapaliit sa pagod na core ng Ingles na may 6,000 hanggang 9,000 lamang. Wala nang matatakasan pa. Sumugal si Henry sa pag-atras. At ngayon, ay kailangan niyang sumugal sa labanan. Sumakay siya sa kanyang mga linya, siniyasat ang kanyang mga tauhan, na labis na ang pagkapagod, balot ng putik at itinutulak lamang ng lakas ng kanyang kalooban. Ang larangan ay nakahanda na para sa pagpatay. Ang matinding kawalan ng balanse ng kapangyarihan, isang maliit, may sakit, at paatras na hukbo laban sa bulaklak ng pagkakabalyero ng Pranses, ay gumawa sa anumang pag-asa ng tagumpay na isang pantasya lamang. Gayunpaman, alam ni Henry at ng kanyang mga tauhan na ang tumayo at lumaban ang kanilang tanging landas tungo sa kaligtasan. Ang dalawang hukbo ay nagharap sa isa't isa sa isang bagong ararong bukid, at habang ang walang katapusan at basang ulan ay nagsimulang pumatak muli, alam ng mga Ingles na ang susunod na araw ang kanilang magiging huli. Tahimik ang larangan, nababasag lamang ng malayo at magulong ingay ng kasiyahan sa kampo ng mga Pranses. Buong gabi,
Ang ingay ay umabot sa maputik na mga bukid. Ang tunog ng pagkanta, ang tilamsik ng alak, ang mapagmataas na tawa ng mga kabalyero, at ang patuloy na kalansing ng mga panday na nag-aayos ng baluti para sa hindi maiiwasang tagumpay sa susunod na umaga. Napakakumpiyansa ng mga Pranses kaya't pinagdebatehan ng kanilang mga commander hindi kung mananalo sila, kundi kung sino ang magkakaroon ng karangalan na makahuli kay Haring Henry na ika-5. Ang ganitong kataas na kapalaluan ay isang sakit sa sarili nitong paraan na bumubulag sa malaking hukbo sa mga realidad ng lupa at ng kalaban. Sa kabila ng mga bukid, ang katahimikan ng kampo ng Ingles ay nabasag ng tunog ng mga panalangin at kumpisal. Alam ng mga lalaki na sila ay may sakit at kakaunti ang bilang, at ang bukang liwayway ay malamang na magdala ng kanilang katapusan. Sila ay nagsisiksikan sa nagyeyelong dilim. Marami ang naghihirap mula sa dysentery na nagpapahina sa kanila sa bawat oras. Walang siga ang mga Ingles, walang alak na pampagdiriwang, tanging ang malamig at matigas na putik sa ilalim nila at ang nakakatakot na tanawin ng napakalaking hukbong Pranses na nakahilera sa harap nila. Si Haring Henry, na ika-5 ang exception sa panuntunan ng pagdurusa. Ginugol niya ang gabi sa tahimik na paggalaw sa mga linya, ibinabahagi ang huli sa kanyang alak sa kanyang mga kabalyero at kinakausap ang kanyang mga sundalo. Hindi siya nangako ng tagumpay, nangako siya ng karangalan. Pinatibay niya ang espiritu na ito ay isang pangkat ng mga magkakapatid na nagkakaisa laban sa isang napakalaking agos, at tanging ang mga naroroon ang makakabahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng labanan. Ang katalinuhan ni Henry na ika-5 ay hindi lamang nasa kanyang mga taktika kundi sa kanyang sikolohiya. Binago niya ang desperasyon tungo sa pagsuway. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na ang kanilang ransom ay masyadong maliit para alalahanin, ngunit ang ransom ng mga Pranses para sa kanya ay magiging napakalaki, isang detalye na nagpasok ng kinakailangang maitim na katatawanan sa kanilang takot. Alam ni Henry na hindi niya sila matatalo sa pamamagitan ng katapangan, kailangan niya silang talunin sa pamamagitan ng putik at geometry. Ang susi sa plano ng Ingles ay ang heograpiya ng larangan. Ang labanan sa Agincourt ay hindi isang bukas na kapatagan. Ito ay isang makitid, nakakulong na koridor ng bukas na lupa na napapalibutan ng 2 makapal na lugar ng kakahuyan. Ang makitid na choke point na ito, humigit kumulang 1,000 yarda ang lawak, ay ang tanging bentahe ni Henry na ika-5. Nangangahulugan ito na ang malaking hukbong Pranses na mas marami kaysa sa mga Ingles, marahil ng 3-1, ay hindi maipapakalat ang buong lapad nito. Ang kanilang napakalaking bilang ay mapupunta sa isang medyo maliit na lugar. Higit na mahalaga, ang larangan ay binubuo ng bagong ararong bukirin na puspos ng ilang araw na malakas na ulan. Ang lupa ay hindi matigas na lupa. Ito ay isang malalim, kumakapit, at makapal na patong ng putik. Ang detalyeng ito, na madalas na hindi napapansin, ay magpapatunay na siyang pinakanakamamatay na sangkap ng araw na iyon. Para sa mabibigat na kabalyeryang Pranses, ang kanilang mahusay na proteksiyon na baluti ay hindi isang kalasag, kundi isang mabagal, metal na angkla na naghihintay na malunod sila sa putikan. Ang mga manunumpit na Ingles ay ang core ng puwersa. Si Henry na ika-5 ay may natitirang mga 5,000 mamamana at ginugol nila ang gabi sa paghahanda ng kanilang lihim na sandata, ang mga pinatulis na tulos na kahoy o piles. Ang mga ito ay may 6 na talampakang haba, makapal na poste ng kahoy na matulis sa magkabilang dulo na kanilang ibinaon sa lupa at itinagilid patungo sa kaaway. Ang mga tulos na ito ay bubuo ng isang improvised at nakamamatay na bakod laban sa isang pagsalakay ng kabalyerya, ang kalasag ng mamamana. Binigyan nila ang mga mamamana ng sukat ng kaligtasan na hindi pa kailanman natamasa ng anumang hukbong lakad. Sa umaga, ang pormasyon ng Ingles ay nakahanda na. Ang mga mandirigma sa gitna, ang mga mamamana sa mga gilid, lahat ay nakatago sa pagitan ng 2 malaki at tahimik na kakahuyan. Sila ay kakaunti, sila ay may sakit, ngunit sila ay handang mamatay nang nakatayo. Sa kabila ng larangan, ang malaking hukbong Pranses ay isang palabas ng modernong kapangyarihang militar
isang kumikinang na dingding ng mamahaling plate armor at makukulay na bandila na sa sobrang dami ay nahirapan silang magtipon sa bottleneck na pinili ni Henry na ikalima. Ang entablado ay nakahanda na, hindi para sa isang labanan, kundi para sa isang pagbitay isa na susuway sa lahat ng lohikang militar. Sumikat ang araw, ngunit ang pamunuang Pranses, na sobrang kumpiyansa pa rin, ay hindi gumalaw. Simple lang ang kanilang plano. Ang mga Ingles ay nagugutom, may sakit, at tumatakbo. Maghihintay ang mga Pranses para masira ang pormasyon ng mga Ingles o maitulak ng gutom at desperasyon. Para subukang umatras muli. Gusto ng mga Pranses na ang mga Ingles ang unang sumalakay sa kanilang defensive position, isang hakbang na magiging mapatiwakal para sa maliit na puwersa ni Henry. Sa loob ng 3 mahaba at masakit na oras, ang mga hukbo ay nagharap sa isa't isa na pinaghihiwalay ng ilang daang yarda ng malalim at basang putik. Ang katahimikan ay napakalaki, mabigat sa bigat ng 25,000 Pranses na naghihintay sa kanilang biktima na gumawa ng pagkakamali. Sa sandaling ito ng nakatigil na digmaan ginawa ni Haring Henry na ikalima ang kanyang pinakamapangahas na hakbang, ang hagupit ng taktikal na katalinuhan na nagtakda sa araw na iyon. Humigit kumulang 11:00 ng umaga, ibinigay ni Henry ang utos na sumulong. Hindi ito isang pagsugod, kundi isang mabagal at sadyang martsa pasulong ng buong linya ng Ingles. Isa itong hakbang na may malaking panganib. Sinasadyang sinisira ni Henry ang kanyang defensive position, ngunit ginagawa niya ito para sa isang layunin, upang painin ang mga Pranses sa bitag. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumulong hanggang sa punto kung saan ang vanguard ng Pranses ay abot na ng longbow, isang distansya na humigit kumulang 250 yarda. Kapag naabot na ng linya ang lugar na ito, mabilis na ibabaon ng mga mamamana ang kanilang mga pinatulis na tulos sa lupa, nalilikha ng kanilang depensibong palisade. Ang mga Pranses, na nakikita ang maliit na puwersang Ingles na sumusulong at humihinto upang magpako ng mga poste sa lupa, ay binigyang kahulugan ito hindi bilang isang taktikal na maniobra, kundi bilang isang tanda ng kahinaan, o marahil ay pag-amin pa nga ng kawalan ng pasensya ni Henry. Alam ng hari ang mapagmataas, mayabang, at mainiping katangian ng maharlikang Pranses. Nakita nila ang kanilang biktima na gumagalaw, ang kanilang sandali ng kaluwalhatian na ipinakita, at ang kanilang disiplinadong determinasyon ay naputol. Ang utos ay ibinigay ng mga commander na Pranses upang ilunsad ang unang wave. Ang malaki at siksik na vanguard ng mga nakabaluting mandirigma at mabigat na kabalyerya. Ang katalinuhan ng pormasyong Ingles ay nasa mga mamamana na nakatago sa mga gilid, ang mga mamamana na inutusang magpaputok hindi lamang sa mga hanay ng Pranses, kundi sa mga puwang sa pagitan nila, ay tinitiyak ang isang mapangwasak na crossfire sa bottleneck. Higit pa rito, inutusan silang asintahin ang mga kabayong Pranses. Ang isang kabalyerong nawalan ng kabayo ay isa lamang mabigat na lalaking nakabaon sa putik. Ang isang bumagsak na kabayo ay lumikha ng agarang kaguluhan na ginagawang isang tumpukan ang isang pagsalakay. Ang buong disiplinadong pormasyon ng Ingles na nakaangkla sa nakamamatay at nakatagilid na crossfire ng mga mamamana, ang mastermind ay si Henry na ikalima. Ito ang sandali na ang hukbong Ingles na may sakit at kakaunti ay kumuha ng kontrol sa labanan. Ang mga Pranses na nakatuon na sa pagsalakay ay hindi na makakabalik pa. Ang hukbong Pranses na minamasdan ang mga Ingles mula sa kabilang panig ng mga bukid ay nakakita lamang ng isang premyo ng digmaan at sila ay gumalaw bilang isa patungo sa makitid na funnel. Kung ikaw ay nabibighani sa mga hindi kapani-paniwalang sandaling ito sa kasaysayan ng militar at nais makakita ng higit pang mga kwento na humahamon sa kumbensyonal na karunungan, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel ngayon din. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na buhayin ang higit pa sa pinakamalalaking upsets ng kasaysayan. Tumunog ang unang trompeta ng Pranses na agad na sinundan ng dumadagundong na kulog ng libu-libong nakabaluting kabayo na nagsisimulang sumalakay. Ang tunog na ito ay inilaan upang takutin at basagin ang kalooban ng mga Ingles. Agad at marahas itong dinaig ng organisado
at parang impyernong tunog ng 6,000 longbow na sabay-sabay na nagpapaputok. Ang unang volley ay ginawang madilim ang makitid na koridor ng langit sa pamamagitan ng walang humpay na ulan ng kamatayan. Ang bagyo ng mga palaso ay hindi katulad ng anumang hinarap ng mga Pranses. Ang mga ito ay hindi ang mga hindi tumpak at maikling distansyang dart ng isang sagupaan. Ang longbow ng Ingles ay isang sandata ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan na kayang tumagos sa plate armor sa malapit na distansya. Ngunit sa distansyang ito, ang tunay na pagiging epektibo nito ay ang matinding dami ng putok. Tinamaan ng mga palaso ang mga kabayo, ang mga gilid, at ang mga walang proteksyong bisor ng mga kabalyerong Pranses. Ang mga kabayo, na nabulabog sa sakit at ingay, ay tumayo sa dalawang paa, bumagsak at umikot na agad na lumikha ng mga puwang at kaguluhan sa unang hanay. Ngunit ang tunay na ahente ng pagpatay ay ang putik. Ang bagong ararong lupa ay naging isang makapal at kumakapit na lusak dahil sa ilang araw na ulan. Ang unang pagsalakay ng kabalyerya ay nabigong makakuha ng momentum. Ang mga kabayo na natatakot na sa mga palaso ay hindi makahanap ng tapakan sa malalim na lupa. Sila ay nagpumiglas, napagod, at kalaunan ay bumagsak na nagtapon sa kanilang mabigat na baluting sakay sa putikan. Ang unang hanay ng mga mandirigmang Pranses na nakasuot ng daan-daang libra ng asero ay pumasok sa larangan para lamang malaman na ang kanilang malaking bentahe, ang kanilang kahanga-hanga at proteksyong baluti ay naging isang nakamamatay na angkla. Ang isang kabalyero na nadulas at natumba sa putik ay hindi madaling makabangon. Ang kanyang baluti, na nilayong sumangga sa isang hampas ng espada, ay humawak na sa kanya na nakulong, lumulubog sa lupa. Ang problema ay lalong lumala dahil sa mga hanay na sumusunod sa likuran, ang ikalawa at ikatlong linya ng mga kabalyerong Pranses na hindi makita ang sakunang nagaganap sa bottleneck na dinadaanan ng mga palaso ay itinulak pasulong ng hindi mapigilang momentum ng siksik na hukbo sa likuran nila. Naglakad sila ng diretsyo sa sakuna. Ang vanguard ng Pranses ay naipit sa isang solidong, hindi natitinag na dingding ng asero. Hindi na ito isang pagsalakay, ito ay isang sakunang tumpukan. Ang mga kabalyerong Pranses ay nagkabangga-bangga sa isa't isa, hindi makagalaw dahil sa putik at sa tindi ng siksikan ng mga katawan na sasakal sa loob ng kanilang sariling mamahaling baluti. Ang kanilang mga espada, kalasag at mga palakol sa labanan ay naging walang silbi dahil wala silang espasyo upang itaas man lang ang mga ito ng epektibo. Ito ang pisika ng pagpatay. Ang bigat ng baluti, ang presyo ng bilang, at ang lagkit ng putik ay nagsama-sama upang lumikha ng isang senaryo kung saan ang malaking, propesyonal na hukbong Pranses ay hindi makalaban, hindi makahinga, at maaari lamang mamatay. Ang mga manunumpit na Ingles, matapos maubos ang kanilang mga palaso, ay ibinaba ang kanilang mga busog at kinuha ang mga palakol, mauls, at maiikling espada na kanilang dala. Ang mga mamamanang ito, na magaan ang paa at hindi nabibigatan ng mabigat na plate, ay nakakatakot ang bilis at pagiging epektibo. Sinugod nila ang mga gilid ng walang kapangyarihan at hindi makagalaw na masa ng Pranses, gamit ang mga puwang sa pagitan ng mga puno at lupain upang maiwasan ang pangunahing siksikan. Mabilis silang gumalaw sa gitna ng mga nakulong at bumagsak na mga Pranses, hinahanap ang mga puwang sa baluti, pinapatay ang bulaklak ng pagkakabalyero ng Pranses ng may brutal na pagiging epektibo. Ang mga mandirigmang Ingles na nakatayo sa medyo mas matigas na lupa sa likod ng palisade ay humaharap ngayon hindi sa isang koordinadong pagsalakay, kundi sa isang demoralisado, nasasakal na dingding ng pagod na mga target. Ang labanan ay nabago mula sa isang pag-atake tungo sa isang pagpatay, isang militar na upset na isinilang ng buo mula sa taktikal na pagtanaw ni Henry na ikalima at ang napakalaking kapangyarihan ng longbow. Ang labanan sa harap ay naging isang desperadong malapitang pagpatay sa putik. Ang mga mandirigmang Ingles at ang mga magaanang paang mamamana ay tumulak sa nakulong na vanguard ng Pranses. Ang tunog ay hindi na ang kalansing ng asero, kundi ang nakakasulasok na lagabog ng mga mallet at ang nagpapanik, paus na iyak ng mga lalaking nasasakal sa loob ng kanilang sariling baluti. Ang putik ay nabahira ng pula,
hinaluan ng dugo at laman, isang hinalungkat na sementeryo para sa pinakamataas na maharlika ng Pransya. Pagkatapos ng ilang oras ng mabangis na pakikipaglaban, ang unang linya ng vanguard ng Pranses ay nawasak, nadurog at napaatras. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan. Ang ikalawang wave ng hukbong Pranses na pinamumunuan ng Duke ng Alençon ay sa wakas ay pumasok sa sagupaan. Ang wave na ito ay mas sariwa, mas organisado, at naglunsad ng isang mabangis na kontra-atake na pansamantalang nagawang sirain ang linya ng Ingles at nakarating mismo kay Haring Henry na ika-5. Ang hari, na nakikipaglaban kasama ang kanyang kapatid, ay tinamaan ng isang palakol na nagwasak sa korona sa kanyang helmet. Lumaban siya taglay ang bangis ng isang lalaking ipinagtatanggol ang kanyang sariling buhay at ang buhay ng kanyang kaharian. Sa malapitang labanang ito, nagpakita ang tunay na lakas ng determinasyong Ingles. Nanatili sila, tumulak pabalik, at ang ikalawang wave ay kalaunan ay nadurog at naitaboy, nakaranas ng mga kaswalti na halos kasing tindi ng sa una. Ang Duke ng Alençon mismo ay napatay malapit sa hari. Ngunit dumating ang sandali ng matinding pangangailangang militar na magpapakita ng mantsa sa tagumpay ng Ingles magpakailanman. Isang maliit at mapagsamantalang puwersang Pranses na pinamunuan ng isang lokal na Panginoong Pranses ay naglunsad ng isang diversionary raid sa bahagyang binabantayang baggage train ng Ingles malapit sa likuran ng larangan. Ang raid mismo ay walang kabuluhan sa militar, magnanakaw sila ng ilang mahahalagang gamit at marahil ay nakakuha ng ilang pagkain, ngunit nang makarating ang balita kay Henry na ika-5, nakita niya ito bilang isang eksistensyal na banta. Ang mga Pranses ay mayroon pa ring napakalaking, hindi pa nagagamit na mga reserve. Ang pagod na hukbo ni Henry ay nasa gitna ng isang labanan, naghihirap na panatilihin ang posisyon nito laban sa huling bahagi ng ikalawang linyang Pranses. Kung iisipin ng mga French reserve na ang mga Ingles ay nalilibang o vulnerable, maaari silang maglunsad ng isang pinal at organisadong pagsalakay. Tiningnan ni Haring Henry na ika-5 ang libu-libong bihag na Pranses na kinuha ng kanyang mga tauhan, mga bihag na ngayon ay demoralisado, ngunit potensyal pa ring mapanganib, na mas marami pa sa kanyang puwersang panlaban. Hindi siya makakapaglaan ng mga tauhan upang bantayan sila at hindi niya maaaring isapalaran na ang mga bihag ay muling mag-armas sa kanilang mga sarili at salakayin ang mga Ingles mula sa likuran sa panahon ng isang pinal na kontra-atake ng Pranses. Sa isa sa mga pinakamalupit na utos noong Middle Ages, iniutos ni Henry na ika-5 ang pagbitay sa libu-libong bihag na Pranses. Ang desisyon ng hari ay kontrobersyal, ngunit ito ay isang gawa ng malamig at pragmatikong pangangailangang militar. Pinili niya ang kaligtasan ng kanyang hukbo kaysa sa chivalric tradition ng ransom. Ang tanawin ng kanilang sariling mga kababayan na pinapatay ng mga Ingles ay bumasag sa huling kalooban ng mga French reserve. Sa pagkakita sa ganap na kalupitan ng mga Ingles, ang natitirang mga puwersang Pranses ay tumalikod at tumakas sa larangan sa isang pinal at nagpapanik na pag-atras. Nanalo ang labanan. Ang mga puwersang Ingles, pagod man ngunit masaya, ay tumayong matagumpay sa isang larangan na puno ng mga patay. Ang casualty ratio ay imposible, isang patotoo sa taktikal na katalinuhan at ang mapangwasak na kapangyarihan ng longbow. Habang ang mga Ingles ay nawalan ng ilang daang lalaki, ang mga pagkalugi ng Pranses ay nakagigimbal, malamang sa pagitan ng 5,000 at 6,000, kabilang ang kalahati ng mga dakilang maharlika ng Pransya. Ang tagumpay sa Agincourt ay agad na nagpabago sa geopolitical na tanawin. Sa loob ng ilang taon, hahantong ito sa Treaty of Troyes noong 1420 na ginawa si Henry na ika-5 na tagapagmana ng trono ng Pranses. Ang pamana ng labanan ay ang walang hanggang simbolo ng manunumpit na Ingles bilang ang pinakakinatatakutang sundalo sa Europa, isang bayaning isinilang hindi mula sa dugong bughaw, kundi mula sa katapangan at kasanayan na tuluyang nagpabago sa kalikasan ng mismong pakikidigma. Ang kwento ng Agincourt ay nagpapatunay na ang isang desperado at mahusay na pinamuno ang kakaunti ay maaaring ang tumalo sa mapagmataas na marami. Kung gusto mo ng higit pang malalim na pagtalakay sa mga estratehiya at figura na humubog sa ating mundo, siguraduhing mag-subscribe sa channel
at i-turn on ang mga notification. Ipaalam sa amin sa mga komento kung anong bahagi ng kasaysayan sa tingin mo ang nararapat na ikuwento sa susunod at kung may kilala kang nagmamahal sa mga hindi kapani-paniwalang kwentong ito ng malamang na pagkatalo, pindutin ang share button na iyon.